Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa kwentong Sandaang Damit ni Fanny Garcia. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa kwentong Sandaang Damit ni Fanny Garcia. May isang batang mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Malimit siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok, kapag nakaupo na'y tila ipinagkit. Laging nakayuko, mailap ang mga mata, sasagot lamang kapag tinatawag ng guro, halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasang kaiba ang kanyang kalagayan sa mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila, magaganda at iba-iba ang kanilang damit na pamasok sa paaralan. Malimit nila siyang tuksohin sapagkat ang kanyang damit, kahit nga malinis, ay halatang luma na. Palibhasay, kupasin at punong-puno ng sulsi. Ilarawan ang pisikal at emosyonal na kalagayan ng batang babae. Kapag oras na ng kainan at labasan na ng kani-kanilang pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang kanyang baon. Itatago niya sa kandungan ng kanyang pagkain, pipiraso ng pakunti-kunti, tuloy subo sa bibig, mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mata ay masusulyapan niya ang mga pagkaing nakadisplay sa ibabaw ng pupitre ng mga kaklase. Mansanas, sandwiches, kending may iba-ibang hugis at kulay na pambalot na palara. Ang panunukso ng mga kaklase hindi nagwawakas sa kanyang mga damit. Tatangkain nilang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila'y magtatawanan kapag nakita nilang ang kanyang baon ay isa lamang perasong tinapay na karaniway walang palaman. Kaya lumayo siya sa kanila. Naging walang kibo. Mapag-isa, ang nangyayaring ito'y hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay ay di minsan o makalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase at siya'y magsusumbong. Mapapakagat labi ang kanyang ina. Matagal itong hindi makakakibo at sabay haplos nito sa kanyang buhok at paalong sasabihin sa kanya, "Hayaan mo sila anak. Huwag mo silang pansinin. Hamo, kapag nakakuha ng maraming pera ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masasarap na pagkain. Mabibili na rin kita ng maraming damit." At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang amay hindi pa rin nakapag-uwi ng maraming pera, kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ngunit ang batay unti-unting nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya umuuwing umiiyak. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalalagay ng kanyang mga kaklase na siya'y kanilang talon-talunan kaya lalong sumidhi ang kanilang pambubuska. Lumang damit, di masarap na pagkain. Mahirap, isinasalaksak nila sa kanyang isip. Hanggang isang araw ay natuto siyang lumaban. Sa buong pagtataka nila ay bigla na lamang nagkatinig ang mahirap na batang babaeng laging kupasin, puno ng sulsi at luma ang damit. Ang batang laging kakaunti ang baong pagkain. Yaoy isa na naman sanang pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase at siya na naman ang kanilang tinutukso. Alam nyo,
Aniya, sa malakas at nagmamalaking tinig, ako'y may 100 damit sa bahay. Nagkatinginan ng kanyang mga kaklase. Hindi sila makapaniwala. Kung totoo yay, ba't lagi na lang luma ang suot mo? Mabilis ang naging tugon niya. Dahil iniingatan ko ang aking 100 damit. Ayokong maluma agad. Sinungaling ka, ipakita mo muna sa amin para kami maniwala. Iisang tinig na sabi nila sa batang mahirap. Hindi ko madadala rito, baka makagalitan ako ni nanay. Kung gusto niyo'y sasabihin ko na lamang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may laso o bulaklak. At nagsimula na nga siyang maglarawan ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya'y, may damit siya para sa iba-ibang okasyon. May damit siyang pambahay, pantulog, pampaaralan, pansimbahan at iba pa. Naging mahaba ang kanyang pagkukwento. Paano'y inilarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye ang bawat isa sa kanyang 100 damit. Tulad halimbawa ng isang damit na pandalo niya sa pagtitipon. Makintab na rosas ang tela nito na ng pinagupit-gupit na mumunting bulaklak at makikislap na rosas at puting abaloryo. Bolgang manggas, may tig-isang malaking laso sa magkabilang balikat hanggang sakong ang haba ng damit o kaya yung kanyang dilaw na pantulog na may prutas sa kwelyo, manggas at laylayan o ang kanyang puting pansimba na may malapad na senturon at malalaking bulsa. Saglit ko munang puputulin sa bahaging ito ang 100 damit sapagkat medyo mahaba na at mahihirapan na akong i-upload ito. Huwag mag-alala dahil mag-a-upload naman ako agad ng ikalawa at huling bahagi. Unang bahagi ng 100 damit ni Fanny Garcia. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!